Assalamualaikum. Welcome po sa Aral 101 page kung saan pag-aaralan po natin ang Arabic grammar or Arabic language. So itutuloy po natin yung pag-aaral natin sa the properties of a noun. Doon po sa nakaraang video natin ay pinag-aralan po natin yung kung panlalaki at saka pambabae ang isang noun. Kapag panlalaki po ang tawag natin doon ay muzakkar or masculine sa English, muannas or feminine naman sa English. So, ngayon po yung pag-aaralan natin, tuloy po natin yung pag-aaral natin sa the properties of a noun. Isa po sa property ng noun, yung tinatawag natin na number. Or sa English, meron tayong singular kapag isa lang, at more than one or higit sa isa, consider na po na plural. So, sa Arabic po, tatlo po. Kung sa English po ay dalawa lang, sa Arabic ay tatlo. Meron tayong mufrad or tinatawag na singular. Meron tayong muthanna or dual. At jama or plural. Sa mufrad po, isa lang po yan, singular. Sa dual po ay dalawa. Ito sa muthanna. Sa jama po ay tatlo pataas. Plural po yun. Jama ang tawag po doon sa Arabic. So, meron po tayong example. Ito pong hada ay singular po yan. Ang translation niya sa English ay this. At meron po tayong isa pang example. Ito po, ang basa po dyan ay talib, or sa English, ang tawag po dyan ay student. Talib, student. Yun po yung dalawa natin example. So, kung bubuin po natin ito, magiging hada talib, or sa English ang translation niya ay this is a student. So ang tinutukoy po natin dito ay lalaking estudyante, kaya talib. Hada ay masculine noun or words. So dapat yung kanyang magiging kasama ay singular din. Ito, hada ay singular, talib ay singular. So, ang basa kanya ay this is a student. Hada talib. Sunod po natin example ay hadani. So, hadani ay ang translation sa English ay this. Ang translation sa English ay this. So, meron tayong another example sa ilalim. Taliban. So, hadan, taliban. So, under po sila dito sa muthanna or dual. So, yung hadan ay dual or muthanna. Yung taliban ay muthanna. So, kung ta-translate po natin sa English ay these are so, yung Taliban ay dalawang estudyante. These are two students. So, hadani Taliban, ang translation sa English ay these are two students. So, dalawa po, dalawa. Sunod po tayo sa ating example ay haulai or jama. Plural po yan, maramihan po yan siya. Haulai. Panlalaki at pambabae, pwede pong gamitin yan. Translation po, this, at ito po ay, kung babasahin po sa Arabic, ang basa kanya ay tulab. Tulab. So, translation po natin ay, these are students. So, yun po yung translation niya. Hada talib, this is a student. Hadan, taliban, these are two students. And haulai, tulab, these are students. So, hindi po natin pwedeng gamitin yung pang-dual natin para dito sa singular. At yung singular, hindi natin pwedeng gamitin sa plural. Vice versa po. Kung muthanna po siya or dual po siya, dual na noun din po yung gagamitin natin. Kapag singular po or mufrad, singular noun din po yung gagamitin natin. At kapag jama or plural, ang gagamitin din po natin ay mga plural na words. So, yun lang po. Lipat po tayo dito sa muthanna. Muannas.
sa feminine words. So meron po tayong mufrad, musanna, at jama. Okay? Ang mufrad po ay singular, musanna ay dual, jama plural. Same lang po, parehas lang po. So meron po tayong example. Example natin ay hadihi. Ang hadihi po ay this. Then meron tayong taliba. Taliba. Female student 1. This is a student. Or female po yan ha. Female student po yan. So, hadihi taliba. Hadihi taliba. Sunod po natin yung musanna. Meron po tayong hatani. Hatani. Hatani po ay this. Ito po ay talibatan. Talibatan. So, ang translation ay these are two students. Female po yan. Female student. Oh, translation niya, these are two students. Okay, so natin yung haula ay, pares lang po sila dito. Haula ay panglalaki, pangbabae. The same lang po, pares lang. Translation din, these are, kung babasahin po ito ay, talibat, talibats, talibats. These are students. Again, female student po yan. So, yan lang po. Tandaan po natin na yung para sa mufrad or singular, hindi pwedeng gamitin para sa dual or sa musanna. At yung sa dual, hindi rin pwedeng gamitin para sa jama or plural. Vice versa po, ganun po. So, sana'y meron po kayong naintindihan at papasalamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muling pagkikita. Masalama, ilaliko.